Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 08/30/2025, 4:27 po ng hapon sa Gregorian calendar. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ngunit sa Yahuwah's calendar, ngayon din po ay seventh day, mga kapatid. Ikapitong araw ng linggo. At tuwing nandito tayo sa ikapitong araw ng linggo, meron po tayong pamamahinga. At sa hapon na yun, mga kapatid, meron po tayong series on Torah reading sa Book of Yeshayahu, Isaiah, mga kapatid. Nasa chapter 35 na po tayo ngayon at sampung mga talata lamang. So, without much ado, kasi continuation na po ito sa naumpisa na natin sa nakaraan, mga kapatid. Ito na yung final outcome, mga kapatid. Judgment doon sa Edom, sa ating na-highlight na sa nakaraan. At ngayon, salvation po. Kanino? Salvation po sa kaniyang sangkatauhan. So, yun po, chapter 34 hanggang chapter 35, verse 10. So, we're done with part 1. Ngayon, part 2 ito. Continuation po. Highlighting on the issue on salvation, mga kapatid. So, that being said, let's welcome ang ating kapatid, Brother Kasad Yao, also known as Brother Pio Balandra. Go ahead, Brother Kasad Yao. Okay, Shabbat Shalom sa lahat Shabbat ng Shalom. kapatiran. Ako Yes. po ay magbabasa sa 35 chapter ng Yeshayahu. Let the wilderness and the dry place be glad for them, and let the desert rejoice and blossom as the rose. It blossoms much and rejoices, even with joy and singing. The stream of Lebanon shall be given to it, the excellence of Carmel and Sharon. They shall see the stream of Yahuwah, the excellency of our Alua. Strengthen the weak hands and make firm the weak knees. Say to those with anxious heart, be strong, do not fear. See, your Alua comes with vengeance. With the recompense of Alua, he is coming to save you. Mhm. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf be opened. Then the limb shall, then the limb shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing, because waters shall burst forth in the wilderness and streams in the desert. Hmm. And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. In the home for jackals, where its lay, grass with reeds and rushes. And there shall be a highway and a way, and it shall be called the way of Kodisha. The unclean does not pass over it, but it is for those who walk the way, and not a wandering fowl. Hmm. No lion is there, nor any ravenous beast go up on it. It is not found there, but the redeemed shall walk there. Last verse. And the ransom of Yahuwah shall return and enter Zion with singing, with everlasting joy on their Hmm. heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Yadayawa. Iowa, mga kapatid. Wow, napaka gandang pagkabasa, mga kapatid, dito sa
ating passage ngayon mga kapatid. So, yan po mahalaga na ating nabasa yan mga kapatid. Ang iba siguro matagal na, nabasa na ninyo yan. Yung iba baka ang iba mga kapatid nabasa ng iba kaninang umaga or anong time na nabasa ninyo. So, malinaw po mga kapatid na yung passage na yan ay nagbibigay po ng magandang mensahe para sa sangkatauhan ni Abba Yahuwah. It speaks about a place na kung saan used to be, merong place na yan noon, pero seems to be na i-restore ang place na yan, mga kapatid, para sa kanyang sangkatauhan. And it will be a perfect place. No? Kung titingnan natin yan mamaya, it will be a perfect, it will be a wonderful, it will be a joyous place wherein Abba Yahuwah's people will go there. So in contrast doon sa nakaraan, judgment, the final judgment of Edom, maganda po yung na-highlight natin as Brother Jeffrey had mentioned na it could be na hindi lang ito literal na Edom, mga kapatid, na kung saan in modern time, yan po ay bansa ng Jordan, kung di ako nagkamali sa sharing ni Brother Jeffrey sa nakaraan. But it can also speaks of figurative, mga kapatid, figurative of pride, figurative of arrogance. So Edom can represent any country, any group, or any person that has that kind of characteristic, mga kapatid. So yun po, in contrast doon, nandoon po yung final judgment ni Abba Yahuwah sa kanila. And yet, kung tingnan mo yung kanilang geographical location, may papakita pa rin si Abba Yahuwah ng awa. Kasi doon sa kanilang lupa, sino po yung mga nanahan doon? Di ba? Mga unclean creatures. And yet, kahit sila yung mga unclean, mga kapatid, nandoon pa rin yung awa. Kasi binigyan sila ni Abba Yahuwah ng kanilang mga basic na mga pangangailangan. So yun po ang ating napag-usapan sa nakaraan. Ngayon, tutukan na po natin itong issue on salvation. Okay, salvation may refer sa lugar kung saan manahan ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah. Salvation may refer kung ano yung description ni Yahshua na nakita niya na yung sangkatauhan ni Abba Yahuwah na nanggagaling sa iba't ibang mga lugar entering to that place. With what? With exciting music, singing, with joy and gladness, mga kapatid. So, yan po ang ating tutukan as we proceed, mga kapatid. Yan po ay isang introduction lamang. So, kung titingnan natin yung 10 mga verses, overall, ito yung ating maintindihan. Yahuwah's word to all who trust Him, mga kapatid, is that everlasting joy is coming. So ang tinutukoy talaga dito is yung sangkatauhan na nagtiwala kay Abba Yahuwah, mga kapatid. All who trust Him, okay? All who follow, all who obey His Torah, mga kapatid. Meron silang tinatawag na everlasting joy na darating, mga kapatid. So kung tingnan natin yung current na situation ng sangkatauhan ni Abba Yahuwah, you may describe it na hirap ang buhay na pinagdaanan. May mga suffering, may mga challenges doon sa hanap buhay, challenges doon sa anuman yung
mga hinaharap na mga pagsubok, mga kapatid. No, maraming mga challenges hinahangad o hinaharap ang kanyang sangkatauhan ngayon, mga kapatid. But this is something, Yesaya 35 is something na we look forward. Okay po? Kung ngayon, halimbawa, meron kang mga karamdaman sa katawan, okay, kayong mga manunood sa Republish, baka kayo na ngayon ay sabang nakikinig kayo, may mga karamdaman ang inyong mga physical na katawan. If that's the case, hindi lang physical na mga karamdaman, siguro merong mga psychological and emotional na mga problem na pinapasan ng bawat isa. Mga kapatid, this is something na will give us a future of a better and a greater future, mga kapatid, na hinanda po ni Abba Yahuwah para sa ating lahat na may tiwala at sumusunod, mga kapatid, sa kaniyang Torah at naging in agreement doon sa kaniyang covenant, mga kapatid. So, yan po ang ating introduction dito kung ano po yung ating tatalakayin. Bago tayo magbigay ng pagpapahayag, mga kapatid, I'll give you time kung meron kayong mga insights na nakuha mula dito. If you have gathered some research, kung may nag-aaral ba, nag-research ba, na nais po ninyong ibahagi, i-share bago natin ipaliwanag ang mga 10 mga talata, mga kapatid. Anyone who would like to share first bago natin ipatuloy? Yes, Sister Bakar, say, oh, you have something to share. Go ahead po, Sister. Dito po sa verse 3 to 4, 3 to 4, okay. sabi po dito na strengthen the weak hands and make firm the weak knees. Mm, Say to those with anxious heart, be strong, do not fear. See, your Aloyam comes with vengeance, with the recompense of Aloyam. He is coming to save you. mm, Pagkaintindi ko rito, we should support one another to be a source of strength mm, and encouragement for those who are struggling and have hardships in mm. life. It's a reminder um, that we are not alone in our journey, Gan. and that Yahuwah provides the strength we need to persevere. At dito sa comes with vengeance, with the recompense of Aloyam, is coming to save you. So kung may mga tao mang uh, umapi, umaapi or nag-persecute, Mm, Aloyam comes with vengeance. Siya ang mm, mag-revenge para sa mga those who are persecuted at mga kinakawawa at yun na nga at recompense of Aloyam na siya ang magbibigay ng ganti doon sa mga uh, kinakawawa at inaapi. Siya ang magsisave sa mga ganitong mga klaseng mga tao na naka-experience ng pang-aapi or mm. ito ang understand ko, Brother Dance. At Opo. saka dito sa 5 and 6, dito sa 5 and 6, then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf be opened. Mm, Then the lame shall leap like a deer and the tongue of the dumb sing because water shall burst forth in the wilderness and streams in the desert. Uh, Itong mga verses na ito remind us of Yahuwah's power to heal and mm, transform lives. Pinopoint dito ang healing found in Yahusha who come to restore
both body and soul. Yan lang po ang naintindihan ko, Brother Dan. Yan. So, wonderful explanation, mga kapatid, brought by Sister Bakar Ashayahu. Humanly speaking, kapag merong mga pangyayari, lalo na sa mga disadvantage, lalo na sa mga mahihina or the weak, okay, and the weary, may human tendency, no, na magganti, no, or gaganti, mga kapatid. But dito, malinaw sa napaliwanag na Abba Yahuwah will fight. Abba Yahuwah will come with recompense, mga kapatid. So, ah kung ang tao ang gaganti sa tao na nang-aapi, o di ba, merong ano po, merong adverse effect 'yun. At instead na ah, magkaroon ng katahimikan, di ba, mag-worse. Mag-worse po yung situation, kapatid. So, yan po ay isang bagay na maaari nating ipanalangin kay Abba Yahuwah na bigyan tayo ng lakas na magkaroon ng patience and endurance lalo na sa panahon na may nag-aapi o nag-persecute, mga kapatid, sa atin. So, yan po, magandang paliwanag, and appreciate na yung healing na nangyayari dito na pinaliwanag ni Sister has also something to do with what Yahushua did. Nung siya ay nandito sa Arats, pinakita niya, demonstrated niya yung pagpapagaling ng iba't ibang mga physical na mga karamdaman. Opo, di ba? Nabasa na po natin yun sa mga sinulat po ng kanyang mga alagad. Yada Yahuwah, mga kapatid. So that has been fulfilled by Yahushua, and mamaya balikan po natin yan sa ating pagpatuloy. Yada Yahuwah po sa sharing ni Sister Bakar Ashayaw. Anyone else, mga kapatid, na... Hi, Brother Dan. Opo, Sister Ahaba Bachiao. Go ahead po, Sister. In addition to the transformation given by Sister Bakaria Sharao, another transformation is the verse 1 and 2 Opo. of Yeshaya 35. One, it speaks of physical or literal. The earth where we live, like the wilderness, will be transformed. The dry land, the desert will rejoice, and the blossom as the rose. And the grandeur of Lebanon, or the esteem of Lebanon, even rejoice with joy and singing. The splendor of Carmel in Sharon will be given to it. Kaya physically yun. But it will be fulfilled in the future. Figurative speaking, according to my research, sabi niya dito, the transformation of the wilderness symbolizes spiritual renewal and the joy that comes from Abba Yahuwah's presence. Thus, the fulfillment of this is when Yahushua will come to rule in His Messianic kingdom. Yun lang po ang ano po. Opo. Yada Yahuwah sa additional na pagpapahayag batay sa na-research o napag-aralan din po ni Sister Ahaba Batchao. Dagdag po natin yun, mga kapatid, sa overall natin dito na presentation. That's additional na pagpapaliwanag dito sa dalawang mga talata na yan. Mamaya, balikan po natin yan, and we highlight from time to time kung ano yung na-mention na ni Sister Bakar Asayao at ngayon na-mention ni Sister Ahaba Batchao. We will also highlight that as we proceed, mga kapatid.
Opo, yun po. Dalawa nating mga kapatid nag-share sila. Anyone else? Meron pa ba? Ah, paki-unmute lang po kung meron kayong mga nais na i-highlight na verse. Meron kayong mga insights. May nabasa kayo. Let us know, mga kapatid. Okay? Ah, since tahimik ang lahat, mga kapatid, so proceed tayo sa ating pagpapaliwanag, mga kapatid. Let's continue po. And then I'll go back mamaya, mga kapatid. Balikan ko kayo mamaya para sa ah, ano po o sino po ang nais na mag-share, mga kapatid. So, lalo na yung inyong mga salubin. Balikan po natin yan mamaya, mga kapatid. So, let's proceed po sa ating pagpapaliwanag verse by verse. Tingnan natin itong first verses 1 and 2. Mauna tayo dito sa verses 1 and 2 sa na-highlight na po ni Sister Ahaba Batiao, mga kapatid. Sa verses 1 and 2, unang-una i-highlight natin itong phrase na be glad. Okay? Itong phrase po na be glad. Okay? But ang context is, it speaks about wilderness. Okay? Kapag sabihin natin na wilderness, di ba? That's something na dry. Okay? Wilderness is something that would literally describe it as a place that is dry. Mga kapatid, dry place. Then, not only that, but also uh, desert. Okay? Wilderness, desert. Okay? All this word represents dryness, mga kapatid. Okay? So, bakit sinabi dito na be glad? Okay? Sinabi na be glad according sa declaration ni Abay Owa through Yahusha, or rather through Yashayahu, mga kapatid, the Nabia, because dinidescribe po dito na yung usual na place who is wilderness, who is a desert, okay, will someday, sa word na ginamit ni Sister Ahaba kanina, will someday be transformed. Okay, talagang magkaroon po ng complete na pagbabago or the complete reverse, mga kapatid. Okay, so this is something na prophetic na that would describe, okay, kanina sa sharing, mga kapatid, na pag-usapan ito, a time of sharing kanina, has something to do with Garden of Eden. Okay? Yung hindi pa nagkasala, si Adan at si Eva, di ba? How do you describe yung garden na kung saan nandoon sila? Kung sa modern Eden, but kung ay ibasahin natin yan, Adan, no? Parang Adan, okay? So, paano na-describe yun, di ba? Ito sa perfect place, mga kapatid. Perfect place po yun. Yung garden na yun. Okay? And yet, nung nagkasala na, Adan at Eve, ano nangyari doon sa garden? Di ba? Tumubo na yung ano, yung mga thorns and thistles. Naging curse yung garden na yun, mga kapatid. Di ba? So, kung tingnan mo yan, there is the essence of the lost Garden of Eden na kung saan sana nandoon yung tao. Nagtira o nag-enjoy yung tao doon. Pero dahil nagkasala, si Adan at si Eva, anong nangyari? Pinalabas sila. They were outcast from that Garden of Eden, mga kapatid. So, kumbaga, nawala. There is something called the lost paradise. Kumbaga, the lost Eden, mga kapatid.
And yet, dito ngayon, describing kung anong nangyari doon sa lugar na iyon, naging wilderness, naging disyerto, mga kapatid, naging dry yung lugar na iyon. But there is a future of that place na kung saan i-restore, okay, i-transform muli. And kaya may mensahe dito si Abba Yahuwah, be glad. Okay? Rejoice. Yung word dito, be glad, rejoice. Bakit po? Kasi merong progress, merong development na mangyari. Blossom. It will someday blossom as the rose. Okay? Na kung saan noon yan ay dry place, but someday yung lugar na yan will blossom like a rose. So yan po ay declaration of a future na lugar para sa sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. At mamaya, i-connect po natin yan sa Revelation or Kasaon, mga kapatid. Look at verse 2. It blossoms much and rejoices, even with joy and singing. The esteem of Lebanon shall be given to it, the excellence of Carmel or Caramal and Sharon. They shall see the esteem of Yahuwah, the excellency of our Alua, or excellency of our Aluayam, mga kapatid. So yan po. What a brighter future na kung saan hindi lang ma-restore yung lugar, okay? Describing also kung ano yung gagawin ng mga sangkatauhan na nakatira doon. Okay? Malinaw dito sa verse 2 na there is so much rejoicing, may singing, okay? There's an expression of gladness, mga kapatid. At yung esteem, mga kapatid, the esteem of these different places na nabanggit. Lebanon, Caramal. Caramal po is a mountain kung saan nagpapakita yung presence ni Abba Yahuwah. Sharon is also a special place na kung saan merong presence ni Abba Yahuwah. Yung esteem ni Abba Yahuwah ay makikita. So therefore, kapag andyan ang esteem ni Abba Yahuwah, there is so much singing and joyful expression, mga kapatid, sa kaniyang kabutihan. Okay? So yun po ang hihintayin at yan po ay aabangan natin, mga kapatid. Okay? Moving on. Tingnan natin itong Exodus chapter 15 verse 22. Shamot. Can somebody go there and read, mga kapatid? Shamot 15:22. Ano pong naalala natin dito, mga kapatid? Ito po yung time na nakatawid na po sila sa Sea of Reeds. Tama ba, mga kapatid? Nakatawid na sila at meron po silang ginawa. Dahil nakita nila yung kapangyarihang kamay ni Abba Yahuwah, they have done something dito, mga kapatid. Okay? Shamot 15:22. Ano po yan? Ano po dyan, mga kapatid, ang nangyari? And Masya brought Yasar-al from the Sea of Reeds, and they went into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Okay? So again, makikita natin dito yung wilderness experience ng sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. They have such a wilderness experience, mga kapatid. But bago yung wilderness experience, anong nangyari dito sa verse 20, mga kapatid? 3:15 verse 20, anong nangyari?
Mariam, the Nabia, the sister of Aharon. Si Mariam o Mariam is a Nabia, a prophetess, mga kapatid. The sister of Aharon took the tambril in her hand, and all the women went after her with tambrils and with dances. Verse 21, and Mariam answered them, sing to Yahuwah, for he is highly exalted. The horses and its rider he has thrown into the sea. Okay? So dito mga kapatid, merong expression of joy, joyful singing with tambourine mga kapatid, with tambrel. Okay, with tambourine, kumbaga. So Mariam, okay, declare and made a song with dance mga kapatid. So yan po pala ay replica of something that will happen in the future mga kapatid. Okay? It was only a taste of what salvation that had happened to them na kung saan naligtas sila sa possible na kamatayan brought about by the 600 chariots and strong soldiers of Pharaoh, mga kapatid. But naligtas sila. And as a joy of expression of that salvation, Mariam, yung kanilang kapatid, mga kapatid, ay nag-express ng kanyang joy and gladness. Okay po? But again, dito sa na-highlight natin sa Yesaya 35, verse 2, yun din po ang mangyayari. Na sangkatauhan ni Abba Yahuwah on their journey towards that restored place, transformed place, are described with singing, mga kapatid, and joyful and gladness in their hearts. So, yan po, mga kapatid. Moving on. Dito sa Isaiah 33 verses 9 to 10. Sa nakaraan, ating pong napahayag nito. Isaiah 33 verses 9 to 10. And the Arats shall mourn and languish. Lebanon shall be ashamed. Sharon shall be withered like a desert. And Bashan and Caramal be shaking. Now I rise up, declares Yahuwah. Now I am exalted. Now I am lifted up. Bakit po na-lifted up si Abba Yahuwah dito, mga kapatid? Because sa verse 2 ng Yesaya 33 sa napaliwanag na natin, people were trusting the favor. We're asking for the favor of Abba Yahuwah. They have waited for the favor of Abba Yahuwah. So dito sa verses 9 and 10, na-mention po kung ano yung kalagayan ng Lebanon, ng Sharon, okay? Kung ano yung kalagayan doon, mga kapatid. But sa verse 10, Abba Yahuwah said, I rise up, declares Yahuwah. Now I am exalted. Now I am lifted up. Dahil po yun sa ang sangkatauhan niya ay humihingi po ng awa kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Ngayon, dito sa 35 verse 2, mga kapatid, yan pala ay nabanggit uli, okay, mga kapatid, ang Lebanon nabanggit uli, ang Carmel or Carmel at ang Sharon nabanggit uli, mga kapatid. But that has something to do with the future esteem, mga kapatid, of Abba Yahuwah na kung saan nandoon po makikita natin ang pagpapakita ni Abba Yahuwah ng kaniyang kapangyarihan, mga kapatid. So, yan po. Kahit pala ang isang lugar ay isang disyerto at wala ng silbi, but kay Abba Yahuwah po, walang imposible, mga kapatid. Now, moving on tayo dito sa ating pagpapaliwanag, mga kapatid. Dito sa ating nabasa
has something to do with the transformation of the desert sa ating na-highlight na. Na-highlight na rin ni Sister Ahaba kanina mga kapatid. It will come at the coming of Yahushua, mga kapatid. At the coming of Yahuwah, rather, sa chapter 40 verses 3 to 5. Okay? Basahin po natin mga kapatid. Chapter 40 ng Yesayao verses 3 to 5. Ano po dito ang nakasabi? 3 to 5. The voice of the one crying in the wilderness. Prepare the way of Yahuwah. Make straight in the desert a highway for our Alua. Or Aluayam, mga kapatid. Talks about preparing the way of Yahuwah. Make straight in the desert. See? Disyerto, mga kapatid. Doon kanina, yung disyerto, mag-blossom na po yun. Paano po yun mag-blossom? Dito sa chapter 40, dahil the way of Yahuwah, i-pronounce, i-declare po mula doon sa disyerto, mga kapatid. Desert, a highway for our Alua. O Aluayam. Verse 4, let every valley be raised, and every mountain and made low, and steep ground shall become level, and rough places smooth. And the esteem of Yahuwah shall be revealed, and all flesh together shall see it, for the mouth of Yahuwah has spoken. Oh, mga kapatid, merong words na nasabi na mula kay Abba Yahuwah na kung saan may mangyari po na pagbabago, transformation, mga kapatid. May highway na mabuksan, mga kapatid. Naalala ba ninyo na even sa time ni Yaokanan, can somebody go there? Matat-Yao chapter 3 verse 3, mga kapatid. What do you remember of Matat-Yao 3 verse 3? Sinong nagsalita patungkol dito sa prepare the way? Lala niyo mga kapatid? Chapter 3 verse 3 ng Matat-Yao. For this is he who was spoken of by the Nabi o Nabia Yeshayahu, saying, a voice of the one crying in the wilderness. Ano po yung declaration? Prepare the way of Yahuwah. Make his path straight. Mga kapatid. Sino pong nag-declare dito? Yaokanan, the immerser. He uh, he made the declaration, prepare the way of Yahuwah. And take note, saan po si Yaokanan? Sa panahon na yan. Proclaiming, okay, in the wilderness of Yehuda. Verse 1. Si mga kapatid, wilderness ang pinag-usapan ni Yeshayahu, 35 verses 1 and 2. Wilderness ang pinag-usapan. Ngayon, si Yaokanan, nag-declare siya in the wilderness of Yehuda. Sabi niya, prepare the way. Sabi niya, repent, verse 2. Repent, for the reign of Shamayam has come near. Sabi niya, saying, the voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of Yahuwah, make his path straight. So, mga kapatid, dito sa ating nabasa ngayon, malinaw po na Yahushua was the one referring here, mga kapatid, na pinadala ni Abba Yahuwah that prepares the way. Okay? Yung prepare the way of Yahuwah was fulfilled, was actualized by Yahushua, but proclaimed by Yaokanan, the immerser, in the wilderness of Yehuda. Are you getting to know, mga kapatid? Are you getting to connect the statement here, mga kapatid? So, yan po. In other words, may connection itong fulfillment dito sa restored place at yung sangkatauhan na pupunta doon
may connection po ito sa nagawa na ni Yahusha, in which more than 2,000 years ago, naumpisahan na po yun. Kumbaga, meron na pong, kung sa mga business pa mga kapatid, there was already a soft opening. Okay? There was already a soft opening and the transaction, the activity is still ongoing mula nung nag-start opening o nag-soft opening or nagkaroon na ng first inauguration, kumbaga, upon the declaration of Yaokanan. And then later on, also Yahusha made a declaration, repent. Dito sa chapter 4, verse 12, mga kapatid. Also, Yahusha made a declaration. Sabi niya, repent, for the reign of Yahuwah is at hand, mga kapatid. So, yan po, may connection po yun, mga kapatid. Doon sa naumpisahan na declaration ni Yaokanan and Yahusha as well, mga kapatid. Moving on tayo sa verses 3 to 4, as na-highlight na rin po ito ni Sister Bakar Sayaw. There is the emphasis on hope, mga kapatid. Dito sa 3 to 4, na-highlight natin dito yung emphasis on hope. Okay? Strengthen the weak, sa na-highlight na ni Sister kanina, and make firm the weak knees. Say to those with anxious heart, be strong, do not fear. See your Alua or Aluayam comes with vengeance, with the recompense of Alua or Aluayam. He is coming to save you, mga kapatid. So, there is the message of hope, mga kapatid, na kung saan inspires everyone. Yung mensahe ng verses 1 and 2 is a message of a better future sa na-highlight kanina doon sa Jeremiah 29:13, Jeremiah 29:13, mga kapatid. Okay? 29:11 rather, na kung saan merong better future, mga kapatid. Now dito, ganun din po, the better future, the better place for His people. So, ang nangyari, merong impact ito doon sa mga nakarinig, na kung saan naglulupaypay yung iba ng mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah, discouraged yung iba, nanghihina na yung iba, but dahil sa declaration ng verses 1 and 2 by the prophet Yeshayahu, it strengthened, mga kapatid, yung future esteem, the future power and presence of Abba Yahuwah among His people strengthens the weak, mga kapatid. Ito'y naging inspiration at lakas para sa mga mahihina, mga kapatid. Kaya sinabi niya, say to those with anxious heart. So talagang i-declare natin doon sa mga kapatiran na who are already down and discouraged. Kapatid, huwag kayong ma-down, huwag kayong ma-discouraged. Kailangan magmalakas kayo, mga kapatid. We have to say it. Okay? Be strong, do not fear. Huwag matakot. Patuloy tayong maniwala. Kapit tayo kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Yun po ay implication dito sa ano yung hope and a better future na ating napag-usapan dito, mga kapatid. And Yahuwah will come, at sa pagdating niya, mga kapatid, nandyan po, tutulungan tayo. Meron tayong insights dito, batay dito sa verses 3 and 4, mga kapatid, ng Yeshayahu 35. At ano po yung insight nito? Believing perseverance comes from Yahuwah's commitment to His people, mga kapatid. Commitment to His people and faithfulness to His promise, mga kapatid. That will come. So let me say it again. Doon sa Matatiao 24 verse 13, yung ating perseverance doon is talaga yung ating kusang loob na tayo ay mag-persevere. Tama po ba, mga kapatid? Matatiao 24 verse 13. He who endures to the end shall be saved. Ang na-highlight po natin doon ay tayo mismo. Okay? Tayo mismo yung dapat mag-persevere.
Okay, yun ang ating part doon sa covenant. Yun ang ating i-accomplish na terms and condition upang matanggap natin ang kaligtasan. Ano po yun? Yung ating personal endurance. But dito mga kapatid, dito sa talatang 3 at 4 na ito, may makukuha natin itong idea na ang perseverance pala is for those who are continually holding on kay Abba Yahuwah serves also as perseverance, which darating yun or matamo natin or ma-accomplish natin yung perseverance na ating kinakailangan, hindi lang dahil tayo ay nag-hold on sa Kanya. But pangalawa, mga kapatid, dahil po, what else? Dahil po, tayo ay being sustained, what? By Abba Yahuwah's, ano po? Commitment. And Abba Yahuwah's commitment to His people and Abba Yahuwah's faithfulness to His promise. Faithfulness of His promise. So itong verses 1 and 2 is a promise of Abba Yahuwah na someday merong restoration. Someday magkaroon ng tuwa and gladness ang kanyang sangkatauhan. Yan po ay promise, mga kapatid. Dahil Abba Yahuwah is faithful to His promise of a better future para sa atin, mga kapatid. Yun po pala ay magbibigay o maghahantong ng tinatawag natin na perseverance. So in other words, kung tayo man ay nakapag-persevere, mga kapatid, hindi lang yun dahil tayo ay magaling at malakas. Kasi sinabi na dyan weak Di ba? Strengthen the weak hands. Make firm the weak knees. Ibig sabihin, mahina na nga tayo Paano pa tayo nakasurvive? Paano pa tayo naka-endure, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi lang yun ating lakas. Hindi lang lakas natin yun. Hindi, mga kapatid. But yun po ay lakas na nagmumula dahil si Abba Yahuwah ay meron siyang commitment doon sa kaniyang sangkatauhan at may faithfulness si Abba Yahuwah na ano yung promise niya ay gagawin niya, mga kapatid. Therefore, at the end of the day, kung tayo man po ay nakapag-persevere, sasabihin natin dahil ito sa tulong ni Abba Yahuwah. Yada Yahuwah, mga kapatid. O, di ba? So, yan po. Bakit po? Kasi yun ang nangyari dito. Mahihina na nga tayo. Paano pa tayo makasurvive? Without the sustaining help, without the faithfulness and commitment ni Abba Yahuwah sa atin, sa kanyang covenant, mga kapatid. So, kaya, ayan, malinaw po, mga kapatid, na Abba Yahuwah will always do His part on the covenant, being faithful to what He said, at gagawin niya kung ano yung sinabi niya, mga kapatid. But on our part, at the end, dapat nandoon din po yung patuloy nating pagtiwala sa Kanya, mga kapatid. As we have highlighted kanina, na-review natin ang 33 verse 2, mga kapatid. Na-highlight at na-review natin kanina. So, moving on. So, yan, mga kapatid, verses 5 to 6, napatuloy ng highlight kanina ito ni Sister Bakar sa Yao. Then, highlight natin itong word na then. Okay? Ibig sabihin, nung mangyari ito lahat, okay? Tingnan mo yung word na then, okay? Then the eyes of the blind. See? Kita niyo mga kapatid? Kapag darating na si Abba Yahuwah, yung kanyang recompense, dadalhin na niya, mga kapatid. He is coming to save us. Okay? Ibig sabihin, kapag darating na si Yahuwah sa pamamagitan ni Yahusha, mga kapatid, ano nang mangyari, mga kapatid? Tingnan mo yung verse 5. Then the eyes of the blind shall be opened. Okay? And the ears of the deaf be opened. Verse 6. Then, tingnan mo yung word na then, di ba? So then, ibig sabihin, as a result of the coming of Abba Yahuwah,
At kanina na-highlight natin sino yung dumating in behalf ni Abba Yahuwah, mga kapatid. On his first coming, it refers to Yahushua, mga kapatid. Yahushua is the way of Abba Yahuwah, which was proclaimed already by Yashayahu, proclaimed by Yahukanan, mga kapatid. The immerser, na-proclaim na po. And that was referring kay Yahushua, mga kapatid. So, nakita natin yun, di ba? When Yahushua came, anong nangyari? Anong ginawa ni Yahushua, mga kapatid? The eyes of the blind shall be opened, di ba? Nangyari na yan, mga kapatid, di ba? Anong ginawa ni Yahushua sa mga blind? Nakakita sila. Ano nangyari doon sa mga dumb? Okay, they were able to speak. Okay, ano nangyari doon sa mga karamdaman ng bawat isa, mga kapatid? There was healing. There was miracle na dinala na po ni Yahushua, mga kapatid. Kung masahin natin, ang Luke chapter 4, okay, verses 16 to 21, and chapter 7, verse 18 to 23, mga kapatid. Makikita natin ito sa Luke 4 na yung healing na nangyayari has been has been demonstrated or has been inaugurated by Yahushua. Tingnan mo yung mga kapatid, yung Luke 4, 16 to 21, and then Luke 7, 18 to 23. We don't have time to read it, but in summary, na inumpisahan na po, may soft opening na po dito sa paghari ni Abba Yahuwah, mga kapatid, through demonstration of Yahushua's power sa pagpapagaling ng mga may sakit. But having said that, initial inauguration po yon. Soft opening pa po yon. But itong full consummation, kailan po ito mangyari? Okay? Please go to Kazaon chapter 21, mga kapatid. Highlight natin itong full consummation o consummation. Yung complete ba? Yung complete na pag-actualize dito sa future plan of salvation na pinag-usapan natin sa sangkatauhan ni Abba Yahuwah. Can somebody go and open to Kazaon or Revelation 21 verse 4, mga kapatid? So we were talking doon sa verses 4 to 6 o 4 to 7 kanina na merong healing, okay? Okay, which nagawa na ni Yahushua, Luke chapter 4, nagawa na ni Yahushua, Luke chapter 7, nagawa na ni Yahushua yan. But dito ngayon sa Kazoon or Revelation 21:4, sino magbasa? Anyone can go there and read? And then somebody also will go to chapter 22, verses 1 to 5. Yes, Sister Ahaba, you wanna read 21 Uh, verse 4 po. John chapter 21, verse 4. And Aloyam shall wipe away every tear from their eyes, and there shall be no more death, nor mourning, nor crying, and there shall be no more pain, for the former have passed away. Wow. So ito na po yung full consummation, mga kapatid. Okay? And siyempre, nakabalik na po si Yahushua dito sa panahon na ito. At anong nangyari po? Okay? There was already what? The white throne judgment. Okay, nahatulan na po si Satan dito. Mga kapatid, nahatulan na si Satan at ang lahat ay naitapon na. Yung mga masasama ay naitapon na po. Saan? Doon sa apoy na nagliliyab. Kung basahin mo yung mga verses chapter 20, verses 12 hanggang sa 15, mga kapatid. Nangyari na po yung white throne judgment dito, mga kapatid. Dahil diyan, sa verse 1 ng chapter 21, pinababa na po yung bagong Shamayam at bagong Arats.
Yung dating lugar na kung saan naging disyerto, mga kapatid, paano ni Abba Yahuwah pag-transform yun? Okay? Siya po ang gagawa na yung dating Shamayam at yung bagong Shamayam at bagong Arats ay ibababa na niya. But take note doon sa previous nating discussion sa nakaraang Shabbat, di ba mga kapatid? Yung Shamayam, bahagi doon sa punishment sa na-highlight natin sa nakaraan. Okay po, na-highlight natin yun mga kapatid. Nagkaroon na po ng punishment. There is already the calamity that had happened from Shamayam and Arat sa ating na-highlight sa nakaraan. Di ba mga kapatid? Ngayon dito, okay, meron ng tinatawag na bagong Shamayam at bagong Arats. Okay? At dito na sa verse 4, makikita natin na wala na yung pain, yung mga luha. Okay, tinan mo yan, no? Abba Yahuwah will wipe away every tear from their eyes. So ang tanong, anong ibig sabihin nung tears from our eyes? Speaks of our memories, mga kapatid. Memories. Memories of the old Arats. Kasi dito, tapos na yung white throne judgment, siguro nakikita natin yung mga ibang sangkatauhan na mga kapamilya at kapuso natin na inaitapon doon sa nagliliyab na apoy dahil nga tapos na ang white throne judgment. Baka yung memories of the past na nakita doon sa inaitapon ay naging disturbance pa yun, mga kapatid. But once Abba Yahuwah wipe away every tears, sa anong ibig sabihin nun? It speaks of what? Yung mga memories, yung mga old memories with dear loved ones na nakita natin doon na sila ay nag-suffer doon sa nagliliyab na apoy, mga kapatid. What happened is, Abba Yahuwah will remove all those memories. And, anong mangyari? No more death, no more mourning, no more crying, mga kapatid. No more pain. So, ito yung full consummation, mga kapatid, na kung ano man po yung mga karamdaman natin ngayon, sa panahon na yan, it will be a perfect time, mga kapatid. So that is in contrast, mga kapatid, doon sa mga suffering na ating nadaanan ngayon. Right now, there is so much suffering, mga kapatid. But sa panahon na iyan, okay, na-highlight dito ni Yasayao yung so much power of the presence of Abba Yahuwah, mga kapatid, magbigay sa atin ng enjoyment. In contrast doon sa nangyari sa Edom, mga kapatid, okay, na sila ay napanis, in contrast doon, dito naman po, in like manner doon sa mga naitapon na sa nagliliyab na apoy, mga kapatid, also picturing the attitude of Edom, mga kapatid. In contrast to that, there is now what we call a reversal. A great reversal. Why? Bakit, mga kapatid? Because wala na yung pain, wala na yung death, but instead now there is what? Joy. Kung balikan natin yung Yesaya 35, mga kapatid. So much joy and gladness ang gagawin po ni Abba Yahuwah sa panahon na iyan. Okay? So, wow, mga kapatid, no? The eyes of the blind shall be open. Sa ating na-highlight na, mga kapatid. And yan po, makikita natin na there is the physical and there is the spiritual healing. Kanina na-highlight na rin po ito ni Sister Asara, mga kapatid. Rather, Sister Bakar Asayao, mga kapatid. Na-highlight na po kanina. So, yan, mga kapatid, makikita natin na Abba Yahuwah will demonstrate this healing power as He has done it through Yahusha, mga kapatid. We will be waiting because
on this day and this time of salvation, mga kapatid, we will experience completeness as we have highlighted it dito sa Revelation. Now, moving on tayo dito sa Revelation 22. Can somebody go there? 22 verses 1 and 5. Can somebody read Kazaon or Revelation 22 verses 1 to 5? Continuing describing kung ano po yung mangyayari sa lugar na yan, na kung saan. Yes, go ahead. Sino po ito? Brother Kasadia o Sister Kanayapa? Brother Dan, Opo, go ahead, Brother Kasadia o. Revelation 22, verse 1 to 5. Opo. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of Yahuwah and of the Lamb. Hmm. In the middle of the street, and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing Healing. the Opo. nations. Hmm. And there shall be no more curse, Oh. but the throne of Yahuwah and of the Lamb shall be in it, Hmm. and his servants shall serve him. Hmm. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. 5. There shall be no night there. Hmm. They need no lamp, Hmm. light of the sun, for Yahuwah, the Lua, gives them light, Oh. and they shall reign forever and ever. Wow. What a perfect place, di ba, mga kapatid? What a perfect place na kung saan wala na, no? Wala nang isipin na mga kahirapan o whatsoever, mga kapatid. But take note, ha? Look at that. Coming from the throne. Talagang nag-iisang throne, mga kapatid. Throne of Yahuwah, and take note, and of the Lamb. So, Yahuwah, throne of Yahuwah yan, but take note, na highlight din, and of the Lamb. Sino yung Lamb? Di ba, mga kapatid? Yahushua. Pero bakit sinabi na and? Hindi sinabi na or. Nakita niyo, mga kapatid, ang kaibahan? Why and ang nakasulat? Yahuwah and of the Lamb. At iisang trono. Okay? Bakit po? Di ba may mga reference tayo doon sa ah, ano yon na nasa Taalyam ba yon, no? Na sabi ni Aba, sit at my right hand. Okay? So, sinong kinausap niya doon na mapupo doon sa kanyang kanan? Di ba? Sa na-highlight natin, referring to Yahusha, mga kapatid. Kung balikan mo yung Hebrews, sa Hebrews, nandyan po sa Hebrews na Yahusha is now sitting at the right hand of Abba Yahuwah, mga kapatid. So, iisang trono lang, okay? Iisang trono, Abba Yahuwah, na-highlight yan, iisang trono, but na-highlight din po is Yahusha. So, wala tayong nakitang contradiction doon sa sinabi ng mga references na sit at my right hand because it only refer to one throne, the throne of Abba Yahuwah. But doon, okay, na-highlight Yahusha sitting at his right hand at dito ngayon sa Kasaon, the throne of Yahuwah and of the Lamb, mga kapatid. So, yan po, nawa slowly and gradually mag-sink in po yan, no, sa
ating mga puso't isipan. Moving on tayo sa last 8 hanggang sa 10 mga talata. Na-highlight na dito ngayon mga kapatid na okay. Sorry no, hindi ko pa na-highlight yung iba. But again, uh, that being said, na itong place na ito na kung saan tayo ay manahan mga kapatid is indeed, we shall say it, a perfect place. Kasi nandyan po yung mga uh, may river, may tree that produce fruits. So merong kainan pa rin mga kapatid, pero yung kainan natin dito siguro once a day lang tayo magkain tapos busog na tayo for the whole month. Okay? Then yun no, bawat month no, kita ko dito na fruit every month. So ibig sabihin, ah wala nang gutom doon. Dahil everything po is what? Provided mga kapatid. So, yan po. There is no more night there. Try to read it more. Ma-emphasize pa natin mga kapatid. But balikan natin itong Yesayao, chapter 35 verses 8 to 11 mga kapatid. So, highlight natin dito, and there shall be a highway, okay? And a way, and it shall be called the way of Kodasya. Okay? So, highway ang pinag-usapan dito mga kapatid. Okay? Sa highway na yan, ano po ang makikita natin? Tinawag yung highway na yan, the way of Kodasya. Okay? Meaning the way of the made apart people. The way of those who has done righteous. Okay? The way of those who has walked on the path of the Torah, of right ruling, mga kapatid, of Abba Yahuwah. Tingnan mo yan, the unclean does not pass over it, but it is for those who walk the way and not a wandering fool. Okay, makita niyo mga kapatid? Yung dadaan doon is yung who walk the way. So, ang tanong, sino po ang the way? Hello? Sino po ang the way? Yaokanan chapter Yahushua 14. po. Yes, Yaokanan chapter 14 verse 1. Yahushua said, I am the way, the Amen. truth, and the kaya. So therefore, ang the way na pinag-usapan diyan speaks about the truth. At ano yung truth na yan? That's the Torah. Kasali na po diyan yung dietary laws, yung pag-observe ng Shabbat, yung pag-observe ng mga feast. Yun po yung the way na pinag-usapan dito, the truth of the Torah. And anyone who would live according to the way, magkaroon po siya ng buhay. And Yahushua said, I am the kaya, I am the life. At sabi ni Yahushua, no one comes to the Father except through me. So, malinaw po mga kapatid na ang the way dyan, the way of the desert, the way of Yahuwah, mga kapatid, doon sa na-highlight natin kanina, the voice calling, prepare the way of Yahuwah is no other than referring po mga kapatid sa Torah, sa mga katotohanan, mga instruction po ni Abba Yahuwah through Yahushua, mga kapatid. Okay, yan po. Walang wandering doon. Wandering na fool. Walang unclean na pupunta doon. And this is also confirmed dito sa Kasoon. Okay po? Hindi na ready yung reference ko, but someone may help me na sinabi dito na no unclean na makapasok doon. Can somebody help? Kasoon, mga kapatid? Is it in chapter 21 na walang somebody who is unclean na pwedeng makapasok dito sa Jerusalem? Can somebody help and see the passage? No one, no unclean. Okay, nandito po. Verse 27 ng chapter 21. And there shall be, chapter 21 po ng Kasaon o Kazon. 21:27.
And there shall be no means enter into it whatever is unclean, neither anyone doing abomination and falsehood, but only those who are written in the Lamb's book of Kaya. Okay? So, yan po mga kapatid. Confirm dito sa Yasayao na walang fool na makapasok doon, walang wanderer, at walang unclean na makapasok doon. Confirm also in Kazaon 21 verse 27, mga kapatid. So, what a confirmation, di ba, mga kapatid? So, very clear po. Moving on sa verse 9 and verse 10, mga kapatid. No lion is there, nor any ravenous beast, mga kapatid, is not found there, but the redeemed shall walk there. So, itong mga lion at ravenous, speaks of something that is wild. Okay? So, ano yung characteristic ng lion at ravenous wolves, mga kapatid? They are wild, di ba? Sila yung walang mga control. Okay? So, ibig sabihin, yung mga sangkatauhan na who are arrogant and boastful, mga kapatid, hindi makapasok doon. Okay? And sino lang po makapasok doon? Tingnan mo yan. The redeemed, but the redeemed shall walk there. So, sino po yung the redeemed? Yung sangkatauhan po ni Abba Yahuwah, yung the redeemed, mga kapatid. Verse 10, and the ransom of Yahuwah shall return and enter Zion, with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Connected din po doon sa nabasa ni Brother Kasadiao kanina, chapter 22, verses 1 to 5. Nakita ninyo mga kapatid yung correlation and connectivity? Tama pala, no, na talagang a command here, here a little, and here, there a little, di ba mga kapatid? So para makikita natin yung overall na na-mention sa Kasaon, na-mention doon sa Yasayao, na-mention po sa Kasaon, so there is a connection of one verse there a little and another verse here a little. Mga kapatid, maintindihan natin yung buo, yung katotohanan na buo, mga kapatid. So, yan po, that being emphasized, mga kapatid. Ano kaya? Ano kaya yung mga pangungusap ni Abba Yahuwah dito sa atin? So, balikan ko kayo, mga kapatid. There is indeed a message of hope that one day, itong lahat na ating mga pinagdaanan na kahirapan o mga challenges whatever, mawala na itong lahat, mga kapatid. And that inspire us. Kung tayo man ay naglulupay-pay o nanghihina ngayon, that inspires us to move on, mga kapatid. And take note, no unclean na makapasok doon. Only those who walk the way, mga kapatid. That being said, let's welcome po. Ano ba yung mga saloobin natin dito, mga kapatid? Anyone else would like to share? Let me keep quiet and listen to you, mga kapatid. Brother Jeffrey is ready. Go ahead po, Brad. Shabbat shalom po sa lahat. Shabbat shalom. Apo. Actually, napaka-exciting po nung topic, no? Kasi Yun. restoration. Darating yung time na wala nang sakit, wala nang pain. Lahat okay. And then, pure everlasting joy, sabi nung verse 10. Papa. Napakaganda po. And then, actually, naiisip ko po yung sinabi niyo kanina sa intro niyo about dun sa kay Yahushua, about the light. He is the light. Papa. Actually, kasi may mga naririnig din akong mga ibang lessons about light. Kasi pinagkoconnect ko dati yan. So, ano yung light nung day 1? Kaibahan ng light nung day 1. And then yung light na galing nung sun dun sa day 4. So, is it a literal light ba? Yung sabi ko. And then, dun sa research ko po, ang light, ang sinasabi niya, ang light is, na-refer niya doon sa pictographic ng Hebrew word ng or,
which symbolize yung ano ba? Yung pictographic alphabet na ox, then yung wow at saka yung resh which is yung Yung head ng or, no? head ng man or Or. so so yung ox is symbolizes ng strength. Oh, tama. Then yung or is yung wow. Actually, ano yan? Parang yung root word is R, which is yung ox at saka yung resh. Kung titingnan nyo dun sa meaning, it's a strength to lead or a strength or lead. And then pag nilagyan natin siya ng wow in some sa gitna which is or na siya which is literally meaning na light Hmm. sa Hebrew. So tinatranslate siya as a strength from above. So yun yung pagkaka-explain niya. So yung light na sinasabi niya, itong or is actually uh, light in a sense light but in orderly manner. Hmm. Parang it is an order na light kasi ang sinasabi niya doon is hindi ka naman makakagalaw pag hindi maliwanag yung room. So hindi Correct. mo ma-organize yung room Hmm. which is yung simula sabi nga na scripture is chaos, no? Opo. And then sabi niya let there be light which is yung order. Actually yung sinasabi niyang light is yung light is a mechanism to transfer the order that exists within the Father onto His creation. Hmm. Yun ang sinasabi niya. So, itina-transfer niya yung order niya dun sa creation niya, which is yung mechanism, is si Yahusha. Opo. Without Yahusha, hindi tayo mailalagay sa order. Kaya ang Hmm. sabi nga ng ano 'di ba na scripture is si Yahusha yung light. Uh, Through him lahat ng creation is uh, na-create, tama po ba 'yon? Opo. Ah, and then so yung restoration na ginawa ni Yahuwah from the beginning na ginamit niya si Yahusha, it's the same restoration na gagamitin niya. Same mechanism or tama, same mechanism na si Yahusha ang magre-restore ng nawala which is yung creation nung nag-fall Hmm. si Adan. So, mare-restore uli yung kanyang creation which is tayo saka yung land o lahat-lahat na yung buong mundo. Actually, pati heaven is Opo. ginamit niya si Yahusha para ma-restore ang lahat. So, sa akin po is yun yung pinakamagandang meaning na nakonek ko regarding sa light kay Yahusha. And I do believe si Yahusha is yung son mismo na kinreate ni Yahuwah sa beginning, which is yung light na nanggagaling sa kanya na isineset niya ang lahat ng kanyang creation, ibinibigay niya sa kanya to put everything in order. So, yun lang pa. Yung Yada. share ko ngayon na ano. Yes, yada yawa. So I agree with that, brother, kasi sa yung light na nabanggit doon sa Barashat chapter 3, chapter 1 verse 3 is a different Hebrew word ng light doon sa day 4, which is Barashat 1:14, okay? So I agree with you na yung light na nabanggit doon sa verse 3, or is Abba Yahuwah himself as the very source of light. As you explain it, manifested through or actualized through Yahushua. Okay? Uh, I agree with that kasi dito sa Kasaon, okay, kung tinan mo yung Kasaon sa nabasa ni Brother Kasadiao kanina, dito sa 22, look at ano po, dito sa sinabi dito sa verse 5, night shall be no more, and there shall have no need for a lamp for the light of the sun, because Yahuwah, your Alua, shall give them light, and they shall reign forever. Sabi sabihin, now, dependent tayo sa ilaw ng sun, di ba? But yung original talaga ng light, doon sa verse 3, which is referring to Abba Yahuwah and Yahusha as the very source of light. Okay?
Babalik yan, mga kapatid. Prophetically, darating tayo dyan, nabalik tayong lahat doon na kung saan wala ng night, wala ng sun, okay? Because Abba Yahuwah will become our light. Balik na naman tayo doon sa Genesis 1 verse 3 na kung saan Abba Yahuwah yung magiging source of light natin. And on this restored place, mawala na yung day 4 na light. Mawala na yun kasi balik na tayo doon sa original main source of light in which Abba Yahuwah, through Yahusha, makakaroon na tayo ng uh, light nga, mga kapatid. Forever, mabuhay tayo forever. On that Ay, on that note na sinabi mo na Yahusha, dahil siya yung light na nagbigay ng order, okay? So then tayo ay ibabalik niya doon sa original order, which is doon sa verse 3 ng Barashat chapter 1 verse 3, mga kapatid. So, yadayawa sa explanation ni Brother Geoffrey. I appreciate it. Yes, nag-unmute si Sister Aliana. You wanna share something, Sister? Yes, bros. Shabbat shalom sa lahat. Kaya Salom. Yung naintindihan ko dun sa light, bro, kasi yung pinaka-light niya is yung esteem ni Abba Yahuwah. Opo. Doon sa ano, yun ang pinaka-light niya eh, yung esteem niya. Yohanan 1:14, no? Opo. Yes, yes, oo. Kaya parang ma-imagine mo kung gaano kaganda yung pag-restore na niya lahat pagbalik ni Yahushua. Hmm. Kasi yun ang makikita mo yung steam niya eh. Yun yung pinaka-light natin eh. Wala Hmm. na tayong makikitang araw at saka yung buwan at saka yung bituin. Oh, Kundi yung steam na lang ni Abba Yahuwah okay. ang nagbibigay. Yan lang bro. Yes, Yohanan 1:14, tama yung sinabi mo. And the Word became flesh and pitched his tent among us, meaning live, no, among us. And we saw his esteem of the only brought forth band, complete in favor and truth. Okay? So, ang esteem po dito is referring to the esteem of Abba Yahuwah na ipakita ni Yahushua. Okay? And which doon kanina doon sa Yesaya 35, ganun din po, di ba? Nabanggit yung esteem of Abba Yahuwah, di ba? So yes, I agree na yung light of Yahushua shining us is seeing the esteem of Abba Yahuwah brought through or brought by Yahushua. So, okay po, yan, magandang additional na pagpapaliwanag doon sa light. Okay po. Wow, wow. Yadaya uwa. Anyone else would like to share? Sister Mariam, if you have something there, o sino po ang merong idagdag dyan sa mga kapatiran natin sa Pardo, if you wanna share something? Brother Junicio, Sister Marife, if you have something to share. Brother Kasad, Yao. Sino po? Brother Dimitrio? Yes, mga kapatid. Something else to add? Okay po, mga kapatid. Yes, Brother Dimitrio, go ahead po. Talagang malinaw na bago darating yung araw na yan, dadaan tayo ng mahirap. Opo. Oh, kasi yung mangyayari na yan ay babalik na si Yosya. Kan. At talagang makadaan tayo ng isang mahirap na buhay Mm. na talagang naglululupaypay at
na wala na ng pag-asa at mahirap talaga. Mm. Ay, yung mahirap na yan na madadaanan natin ay talagang 7 years tribulation. Mm. Kasi pagkatapos ng 7 years tribulation, babalik si Yahusya ng pangalawa. Ah, ah, talagang para sa akin, yung 7 years tribulation, talagang mahirap yun. Kasi doon natin matikman kung ano yung naraanan ni Yahusya nang Mm. nandito pa siya sa mundo. At talagang dadaan tayo doon. Habang nagdadaan tayo doon, talagang hindi naman tayo pababayaan ni Yahuwah. Kasi yung sinabi niya na ah, ang kung mabigat, yung sinabi niya doon sa, nakalimutan ko na yung ano, na mabigat ang, nalimutan ko na yung anong verse na yan, na dinaanan niya. At tayo talaga ay dadaan doon. Opo. Kasi doon sa dulo, wala naman mahirap. Mm. So, parang habang ngayon at darating yung 7 years tribulation, talagang doon masubukan yung ah, pagsunod natin kay Yahuwah. Yan. Kung tayo ba ay patuloy o tayo ba ay hinto. Mm. Ah, para sa akin, sana ay lahat ng mga Yahuwah believer ay walang hihinto. Yan. Kasi doon nasasabi sa kason na ang mula hutay hangtod sa katapusan maluwas. Mm. Magtiis tayo talaga sa panahon natin ngayon at sa darating na 7 years tribulation, kasi hindi na katulad ko, hindi ko alam kung makarating ba ako ng 7 years na yan. Opo. Kasi matanda na ako, pero wala akong problema pag mamamatay ako, kasi handang-handa naman ako talaga. Pero kung hindi pa ako mamatay, makaraan ako doon sa 7 years tribulation, ay talagang sa tingin ko, malampasan kasi hindi ako nag-iisa. Opo. Nandoon yung awa ni Aba Yahuwah. Sa sabi ko na talagang yung panahon na yan ay itong pinag-aralan natin ngayon Opo. ay isa itong magbigay sa atin ng pamaraan na tayo ay magtiis. Kan. Mayroon buhay na maganda doon sa huli. Mm. Kaya itong pinag-aralan natin ay maganda talaga ito, mabuti talaga ito para sa atin ngayon. Kasi hindi tayo huli. Nalaman natin kung ano yung doon sa hinarap at ano yung dadaanan natin. Opo. Kasi kung doon tayo sa Christianity, ah, hindi na sila dadaan ng 7 years tribulation. Mm. Oh. So may rapture. Pero sa tingin ko walang rapture. Kasi babalik sa iyo siya tapos na ng 7 years tribulation. Talagang dadaan tayo ng ah, mapait at na buhay. So talagang yun lang ang masasabi ko. Kan. Yun lang naiintindihan ko sa pinag-aralan natin. Ay talagang itong pinag-aralan natin, nadaan-daanan ko na ito noon pa, pero ngayon binago na ni Yahuwah sa isipan ko at sa puso ko. Pang hindi ko makalimutan na talagang mayroon akong matutunan
pag dumating itong mahirap na buhay. Kung mahirap man ngayon, itong 7 years tribulation, lalong mahirap ito. Kasi kung pag-aralan natin yung chapter 13, talagang mahirap sa kason. Apa. Pero yung magtiis at antay ng tamang panahon ay talagang makarating doon sa dulo. So, totoo naman yung sinabi ni Brother Dan kanina, yung babalik tayo sa Genesis. So, yung lahat ng nangyayari doon sa Genesis, mangyayari ngayon at doon sa dulo ay talagang wala nang problema. Kasi si Adan at si Eva, walang problema yun noon. O dahil sa kasalanan, karoon tayo ng problema, kahirapan, at hindi naman tuloy na tuloy, talagang babalik tayo doon sa buhay na masaya at buhay na wala nang hirap. Yun lang ang masabi ko. Okay po. Yadayawa. So, may tanong dito kung saan ba makikita yung 7 years tribulation, no? Na nabanggit, no, ni Brother Dimitrio. Okay po. Dito sa Daniel chapter 2, 24 to 27, also made mention about 7 years of tribulation. Okay, yung 70 weeks. Okay po, nabanggit yan. But yung na-highlight ni Brother Dimitrio ay nasa po yun, Revelation, no? Matatiao 24:15 to 21, it can also speaks of the tribulation, mga kapatid. Okay? But dito sa Revelation, meron tayong mga Book of Revelation, mga kapatid, meron tayong mga reference. Limbawa, Revelation 13 verse 5. Okay? Nabanggit po dyan yung 42 months. So, kung yung 42 months divided by 12 yan, ilan po yan, di ba? 3 years and a half, mga kapatid. Revelation 13 verse 5. Okay? Additional po na information natin. Okay? What else? Revelation chapter 7 verse 4, it also mentioned about Great Tribulation. Revelation 7:14, mga kapatid. Also mentioned about Great Tribulation. Revelation chapter 6, 1 to 17, pinag-usapan din dyan yung tribulation, mga kapatid. So, in short, yung tribulation na pinag-usapan dito sa Revelation at Daniel, may po yun, may katotohanan po yun, mga kapatid. Okay, so yan po. Meron pang magtanong or okay, may tanong if yung tribulation na yan is connected ba doon sa immersion of fire, mga kapatid? I would say na yung immersion by fire took place right away after tayo na immerse, mga kapatid. But habang buhay tayo, habang may hininga tayo, patuloy tayo doon sa journey ng immersion by fire. Okay? Kung tayo man ay maabutan ng years of tribulation, ayun ang pinakamatinding immersion by fire. Kung maabutan tayo ng 7 years, rather, kung buhay pa tayo, kung buhay pa tayo sa panahon ng 7 years tribulation, yun ang pinakamatindi na immersion by fire. But right after tayo na-immerse, nagumpisa na yung immersion natin by fire in various trials, various na mga kahirapan na ating pinagdaanan dahil sa pag-walk natin sa Torah,
umpisa na po yung immersion by fire. But kung sakaling buhay pa tayo sa panahon ng Great Tribulation, mga kapatid, then yun ang pinakamatindi na immersion by fire kasi ang sobrang hirap talaga sa panahon na yan. But again, sa na-highlight na natin, huwag tayong maghina, huwag tayong maglupaypay. There is a declaration of a brighter and a better future sa lahat ng sangkatauhan ni Aba Yahuwah. Okay ba, mga kapatid? We will end with this. Kayong mga manunood sa Republish, mga kapatid, ito na nga po ang original na apat na mga titik sa pangalan ni Aba Yahuwah. Ya-ha-u-ha. Na kung ating babasahin po yan, Yahuwah. Yahuwah po ang ancient name ng ating Aba. At si Yahusha din po, ito po yung first three letters. Yahao, pareho po sa pangalan ni Aba Yahuwah. Then, Shan Ayan. Shan, ito parang W, but yan po ay titik na SH or Shan. And then, last letter is parang letter O, but yan po ay Ayan. So, kung ating bibigkasin po, Yaus-a. Yausya. Yausya po ang ating Misaya na kung saan pinadala ni Aba Yahuwah, mga kapatid. Yada Yahuwah, mga kapatid, that being said, kayong mga manunood sa Republish, if Aba Yahuwah has been talking to you, may mga pangungusap si Aba Yahuwah sa inyo, mga kapatid, never harden your heart. If this is your first time to hear and it makes you wonder, mga kapatid, then that wondering thoughts will also lead you to search the scripture all the more. Yada Yahuwah, mga kapatid, all esteem and praises kay Aba Yahuwah. Akan.